Meron ba talagang bayarang boksingero mga boss yung handang magpatalo para kumita ng mas malaking bayad? Kaya ba talaga ng isang boksingero na gawin yun sa kanilang propesyon? Parang imposible dahil karangalan at pangalan nilang nakataya. Ayon sa isang post ni Rolando Gabriel D, ito ang kasalukuyang champion sa bare knuckle fight. Nagpost ng isang video kung saan duda siya sa sinapit ng isang boksingero na nasuntok sa tiyan, tumalsik at umayaw na. Mapapansin matapos bumagsak ang Pilipinong boksingero, hinawakan agad ang muka niya, pangiwi-ngiwi pa. Sa tiyan tinamaan pero sa muka nasaktan. Round 1 pa lang ito mga boss kaya duda ang mga napanood pati na rin si Rolando Gabriel D. Ayon sa kanyang post, sa pananaw ng sinumang profesional, maaari kong questionin ang pagiging lehitimo ng pagkatalong ito sa pamamagitan ng knockout. Hindi ko alam ang tunay at malalim na dahilan nito. Ngunit sa aking profesional na opinyon, ito ay isang dive o sinadyang pagbagsak. Umaasa ako na magsasagawa ng investigasyon ang Games and Amusement Board at kung mapatunayan na ang laban ay inayos o dinaya, nararapat na magsampa ng kasong kriminal laban sa mga responsable. Ang pangunahing batas sa Pilipinas na nagpaparusa sa game fixing ay Presidential Decree PD number 483. Ayan mga boss, dapat daw ay imbestigahan ang laban na ito dahil parang nilaglag umano ang laban. May kasabihan nga mga boss, magpatalo para sa mas malaking plano. So abangan natin ang issue tungkol dyan. Sa iba pang balita, nakarating na si Pedro Taduran sa Amerika para mag-training ng matindi. Hindi pa man official ang laban niya kay Oscar Collazo, pero malaki ang tsansa na matutuloy na ito dahil tinatrabaho na ang negosasyon. Kaya abangan ang unification sa mini flyweight belt. Nakataya dito ang IBF, WBO, and WBA belt. Sa iba pang balita, Dimitri Bivol nag-groggy sa kanyang sparring laban kay David Benavides. Si Benavides mismo ang nagpaliwanag. Maraming beses daw niya naka-sparring si Bivol at lumalamang si Benavides sa kanilang sparring. Pero sa huling sparring nila na tumagal ng 4 rounds, hindi daw niya napabagsak si Bivol. Pero na-corner daw niya si Bivol at bumato si Benavides ng 20 combination na suntok bago pa man matapos ang round. Wala daw nagawa si Bivol, kaya naglakad na lang papunta sa corner niya at naalog daw ang tuhod, kaya hindi na raw tinuloy ang laban. Ayan mga boss, totoo kaya ang kwento ni Benavides? Sabi niya, pwede raw magsalita si Bivol kung nagsisinungaling si Benavides. Totoo daw ang sinasabi niya at kung may nakakuha ng video sa kanilang sparring, pwede daw ilabas anytime para patunay sa sinasabi ni Benavides. Isa si Dimitri Bivol sa matinik na boksingero ngayon sa light heavyweight. Tinalo si Canelo at si Artur Beterbiev. Ito ang isang target na Benavides, bakbakan kay Bivol sa light heavyweight. Inutos na ito ng WBC dati, pero hindi lumaban si Bivol. Unahin daw niya ang trilogy kay Beterbiev. Kaya nabaklas kay Bivol ang WBC at binigay na lang kay Benavides. Kaya promoted WBC champion si Benavides. Pero hanggang ngayon hindi pa rin naikasa ang trilogy ni Bivol at Beterbiev. Sinabi pa ni Ed Hearn na promoter ni Bivol, magdedepensa daw muna si Bivol ng belt bago harapin si Beterbiev. Sa ngayon, hawak pa rin ni Bivol ang WBA, WBO, and IBF. Siya pa rin ang hari sa 175 pounds.